Good morning, classmates. Batch 3. Seminar. Manila Boy Edition. Yan. Yung mga matitikas natin na mga classmates dyan. Shout out daw mga taga Santa Paz diya. Oh, may taga Matalo mo, support to. Buyer pa, estudyante pa. Simple ra ba? Yan. Siyempre, yung ating mga support team from Excellence Family. Ang pagtama, sir, po. Pwede, sir, pwede. Kasi yung inahin, kaya naman tayo nagbabakuna sa inahin para maiwasan ang early cases ng infection sa mga CCU na ipoproduce natin. Okay? So, ano yung mga common? Cowpox. Usually, sir, 2 weeks pa lang kinakama na ng cowpox yung mga CCU. So, para ano mo yun, ma-prevent mo, bakunahan mo yung inahin. Next, coryza at mycoplasma. Pag tinatamaan ng mga 2 weeks o 3 weeks yung CCU mo, hindi pa naman tama na magbakuna sa CCU, di ba? So, yung mismong inahin, kaya niya, pag pinakuna mo yung inahin, kaya niyang protektahan yung CCU ng hanggang 1 month. Para may timing na maka-schedule ka ng vaccination mo doon sa tamang oras. Okay, sir? Ngayon, so, vaccine ka, no? Bigay ka ng ambroxetin sa CCU. Then, kaya niya nang i-delay yun. Hanggang, sir, as early as 35 days, pwede kang mag-vaccine ng CRD or coryza. 35 days, sir. Ako, pinakamaaga. Ingat lang, sir, sa pag-i-inject kasi hindi pa masyadong fully developed yung breast muscle ng CCU. Pero at least may kakapitan na yung bakuna doon. Medyo ang direction lang, sir, o ganyan, sir. Alalayan mo. Then yung mismong needle, putulin mo, sir, yung takip para may ang nakalabas lang kalahati. May stopper siya. Sir, may question pa? Clear po? Sige, sir. Side question. Kung 1 month old, sir, ano series gagamitin? Ano po, yung normal na 1 ml syringe. Pero kung malapot ang ibibigay mo, sir, yung sir, needle ng 3 ml, pwede. Pero yun, sir, hindi na, kasi mas mahaba din yun eh. Dapat ang nakalabas na dapat 1/4 lang. Kung ang gamit mo yung 3 ml syringe. Kasi mas makapal yun saka mas mahaba. Pero kung ang gamit mo, sir, yung 1 ml, kalahati. Dapat yung naitutusok mo sa CC mo. Pero kung oil-based, mga sir, yung i-inject mo, usually naman yung CRX, masakit kasi, singaw kasi yan, sir, eh, parang singaw. So, masakit para sa kanilang kumain. Okay? Kaya tuloy-tuloy yan, after few days, bumabagsak na yung katawan, papatay na. Okay? So, sa ibalik mo doon sa nagbabaksin. So, ano ang dapat gawin natin para ma-prevent yung sakit na to? Magpakuna tayo, sir. Kung ang alaga mo ay 5 heads lang o 1,000 heads, basta hindi bakunado yan, sir, tatamaan yan ng bulupong. Okay? Kasi yung madalas, yung kasama ko na backyard, lalo na kung 600 pesos, tapos good for 1,000. Mahal yata. Kaya lang, sir, pag yung manok mo, tinaman ng bulupong nasira, kung dati mo binibenta ng 3,500 isa, baka pag nakita yung manok mo, tinaman ng cowpox, nasira yung tuka. Baka bilhin na lang yan, sir, 200 per kilo. Kasi, paano yan? Ang palit ng itsura. So, kung makikita mo, sir, 600 pesos lang, pero makakapagtali ka ng maayos na manok. So, konting investment lang yun, sir, kasi, pero, mas madami kang may puproduce. Sama mo, i-lista mo na lang yan sa post. Okay po? Kasi ang bulutong mga, sir, baka tsamba ka lang. I mean, this year hindi ka nag-vaccine. Uy, walang bulutong, hindi ka naman. Baka natsambahan mo lang yun. Kasi very common ang cowpox, sir, sa totoo lang. Mas madaming cowpox pagdating ng mga malamok na season. Kasi yung cowpox ang nagtatransmit, sir, ng
lamok ang nagtatransmit ng FOMO. Yun yung standard, sir, ha? Pero po, may mga pagkakataon, sir, na maaga kong kamaan. So, ina-adjust ko yun, sir, hanggang 10 to 14 days of age. 10 to 14. Eh, paano pag 7 days, tinatamaan pa? Pwede bang mag-vaccine day old? Hindi po. Kaya doon pumapasok yung nabanggit ko kanina, yung vaccination mo ng inahin. Ano kanina, sir, di ba? Yung sa paracetamol, may sugat yung bituka. Pag oxy, sir, duguan na ang bituka ng manok mo. So, pag tinamaan ng batch mo niyan, makikita mo sa yung mga natitira, sir, bansot na. Nababansot, mabagal lumaki. Kasi, sir, damage na po yung bituka niya. Kaya very important, sir, na pag nagsisimula pa lang yung oxy, makita mo na at makapagbigay ka na ng tamang gamot. Sir, ibalik mo po. Ano ang itsura, sir, na nagsisimulang oxy? May ipot ang sisiw natin sa brooder area na may normal naman, sir, pero may makikita kang parang ganito. Na? Parang jelly ace lang. Yun, sir, ang ipot ng nagsisimulang oxy. That time, sir, pwede ka nang magbigay ng treatment. Okay? Kaya lang hindi lahat ng gamot, sir, pwede mong ibigay. Kung ang sisi mo ay 2 weeks pa lang o 21 days, may ganito ka nang nakikita, sir. Bawal mo nang ibigay ang sulfa o tepox. Kasi may kakayahan ang sulfa, sir, in general. Lahat, sir, hindi lang yung tepox, yung iba pa. Bawal siyang ibigay ng maaga. Kasi may tinatama niya yung folic acid synthesis, parang gano'n. May kakayahan siya, sir, na magpabansot ng sisiw natin pag binigay ng maaga yung sulfa. Hindi lang yung aming product, sir, lahat, sir. So, anong dapat mong gawin? 2 weeks old. Doon may bigay yung Amprolium. Okay, next mo, sir. Doon na sa mga product natin. Ano yung Amprolium ng excellence? Ito nga. Mamaya natin. Sige, sir, next pa. So, pinag-uusapan natin, nasa brooder pa. Bawal ka magbigay ng... kahit maganda ang katawan, sir, pag na-stress ang manok, sir, patay yan. Okay, kasi, sige po, balik mo dun sa clinical sign ba? Ito yung clinical sign actually, sir, ng may cocci, no? May ibang manok na... O iisa lang. Kaya ganun ka-flexible yung mga produkto natin. May specific na gamit, depende dun sa kailangan ng manok. So isa-isahin natin yung mga yan. No? Lahat ng mga manok namin, bago may kondisyon, pinapadaan natin sa triangle defense. Kanina naman na-explain yung iba. So yung system cleansing na tinatawag natin sa kondisyon, uunahin natin dyan yung gamit yung pagkapurga. Okay? Sino mga handa? Segment yan, Ayan. Gawan mo lang. Huwag mahihiya. Mga gusto maghanda. Para makita mo. Dito bibigyan ko kayo ng example kung bakit yung theory bakit tayo nagpupurga. Buhay. Bakit po ba kayo nagpupurga ng mga panlaban ninyo? Walang maling sagot. Huwag mo kayo mahiya. Para maging healthy siya, lahat ng suplemento na ibigay natin sa kanya, ma-absorb niya ng tama. Okay? Pag binigyan mo ng astig, dewormer,